Sunod-sunod nagsumite ng kanilang courtesy resignation sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Alinsunod po yan sa utos mismo ng Pangulo. Ayon sa palasyo, tila nakikita raw ng Pangulo na hindi kontento ang taong bayan sa serbisyo ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Nagawa pang magbiro ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati kanina sa Malacanang. Kasunod yan ang seryosong utos niya. Magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng cabinet secretaries, heads ng agencies, presidential advisors at assistants. Sabi ng Pangulo, hindi ito business as usual. Panahon na raw para i-realign ang gobyerno sa inaasahan ng publiko mula sa kanila. Nauna na yang sinabi ni PBBM sa kanyang podcast kamakailan. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Kasunod ng utos ng Pangulo, agad-agad nag-resign ang karamihan sa mga kalihim. As his people who he has handpicked to help him, we are duty-bound to follow that. We all serve at the pleasure of the President, and it is a privilege to serve our nation. We give him the full trust and confidence, so the same way he gives it to us. We just follow the leader. And lahat kami dapat mag-comply dyan. Mahigit 30 cabinet secretaries, presidential advisors at iba pang opisyal ng gobyerno ang nagsumite ng courtesy resignation. May ilan pang hindi nagre-resign. Sa mga nagbitiw, ang Pangulo na ang bahalang mamili kung sino ang mananatili at kung sino ang maaalis. Giit ng palasyo. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Sabi pa ng Malacanang, isa rin sa mga nag-udyok sa desisyong ito ng Pangulo ay ang resulta ng katatapos lang na Bilang Pilipino 2025. Sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero, especially sa Senado. Sa kabila ng pagbibitiw ng mga miyembro ng gabinete, tiniyak ng Malacanang na hindi apektado ang operasyon ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.